na itong si Executive Secretary Ralph Recto ay ginagamit ni Marcos bilang Finance Secretary, puro kabulastugan sa ekonomiya ang idinulot nito. Si Mr. Vatman, at pinagkakatiwalaan ni Marcos Vatman dahil tagapagpatupad ito ng panghataw at panglatigo na buwis laban sa mamamayang Pilipino, like value-added tax, expanded value-added tax, at iba pa. So itong si Vatman, nang siya ang Finance Secretary ni Marcos Jr., puro nangyari itong mga binabanggit natin. Lalo pa ang pagkakadeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang pagkuha nila Marcos at Ralph Recto at least ng 60 billion pesos mula sa pundo ng PhilHealth. Short of saying, it was an outright robbery of the government mula sa pundo na dapat ay nakatalaga sa pangangalaga sa policy and health insurance ng mga mamamayang Pilipino, na dapat hindi sila mabigatan ng sobra sa mga hospital bills and medical needs nila, kaya may PhilHealth, Universal Healthcare Law yan. Hindi pwedeng galawin, hindi pwedeng gamitin sa ibang purpose. Subalit ginamit ito, at ang isang pinaggamitan nito ay flood control. At idineklara ito ng Korte Suprema na dapat ibalik, pero ang ginawa nila Marcos, hindi po ibinalik, kundi ipinakarga sa taong bayan at inilusot sa budget for 2026. Meaning, nawala na ang 60 billion, pinakarga pa at pinabayaran sa taong bayan. Yan ang isa sa mga mabibigat na krimen ni Marcos at nila Ralph Recto that even the Supreme Court rejected yung sinasabi nilang ginamit ito para ipatapos ang mga hindi natapos na mga proyekto sa tulay, ang mga kalsada. Sinagot sila ng Korte Suprema, that is not the intention of this fund. Hindi dapat yan gamitin, mali at wala yan sa saligang batas. Ibalik nyo. And besides, sinabi ng Korte Suprema, during the oral arguments, may nakatalagang mga pondo para sa infrastructure projects. Bakit hindi doon gamitin? At bakit nawala yung mga pondo na yon ay kukunin nyo sa insurance ng PhilHealth na para sa mga mamamayan? Bakit hindi habulin ang mga nangurakot doon sa pondo na nakatalaga sana sa infrastructure projects? Sa kabuuan po, yan ang nakita natin. Inilugmok at inilagay ni Marcos Jr. at ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez, kasama itong asawa ni Marcos na very pakialamera sa mga nangyayari sa gobyerno. Itinuturo siya itong mga pangbablackmail at pananakot sa mga senador ng kaso gamit ang ombudsman para sila ay tumiklop at lumuhod, at sila ay iwanan nila ang grupo nila Senator Alan Peter Cayetano na hindi nadidiktahan at nakokontrol ni Marcos. Ayun. So, sa kabuuan po, kapag hindi bumaliktad o nagbago ang direksyon ng gobyernong ito ni Marcos, ang sigurado tayo, malulugmok ng tuluyan ang buong bansa at ang ating ekonomiya ay patungo po sa malalim na bangin ng krisis. At ang ginagawa ni Marcos ay kanyang inilalagay ang sisi sa mga Duterte. May mga rally daw, magulo ang gobyerno dahil may mga gustong magpatalsik sa kanya. At may mga senador na nangingialam para guluhin daw ang ating politika. Yan po ang psychology ng mga baluktot ang pananaw dahil wala sa wastong katinuan. Alam ng taong bayan po na ang kaguluhan sa politika at lumubha at lumalim ito, hindi lamang nang maghiwalay ng landas ang Duterte at ang Marcos-Romualdez Alliance, kung hindi lumala ito ng tudo, maliban sa pag-atake tudo upang durugin at mapalayas sa poder niyang ibinigay ng taong bayan, si Vice President Sara Duterte, ang ginawa ni Marcos ay ipinadukot pa nila si former President Rodrigo Duterte, na lalo pong nagpalalim ng sugat ng hidwaan at pagkakawatak-watak sa politika at sa relasyon sa politika ng ating mga opisyal ng gobyerno, lalo pa ang mga supporters ng naturang grupo. Mas lumala at lumawak po ang naturang hidwaan dahil
takot na takot si Marcos na mananatili si Rodrigo Duterte sa Pilipinas with a very strong influence among the people, pinadukot at ginamit